natin. Atin din hong binabati na magandang umaga ang atin hong mga nakatuwang sa pag-organize ng ating event. Ngayon pong umagang ito, Attorney Cynthia De Castro, good morning po Attorney. Ma'am Pam De La Cruz, good morning po. At sa atin hong mga bisita mula po sa San Miguel Corporation, magandang umaga po. Binabati rin po natin na magandang umaga the Vice President and General Manager of Fujifilm Philippines, Sir Takashi Miyako. Sir, good morning po. Magandang umaga po. Sa healing agenda ni Governor Dr. Helen Tan, isa po sa pangunahing prioridad ay ang health agenda. Kung saan layon nito at ng pamahalaang pandalawigan na makapaghatid ng dekalidad at mas mabilis na serbisyong pangkalusugan sa bawat pamilyang Quezonian para maramdaman ang malusog na pagbabago sa ating lalawigan. Ngayon pong umaga, to formally welcome us all, atin hong tinatawagan para sa kanyang welcome remarks, the Chief of Hospital ng Quezon Provincial Hospital Network, Quezon Medical Center. Palakpakan po natin, Dr. Juan Eugenio Fidel Villanueva. Honorable Angelina, Dr. Helen Tan, the President and CEO of San Miguel Corporation, Mr. Ramon S. Ang, the Vice Governor of the Province of Quezon, the Honorable Anacleto III Alcala, the Vice President and General Manager of Fujifilms Philippines, Mr. Takashi Miyako, mga kapwa manggagamot dito sa Quezon Medical Center, mga kapwa ko empleyado at kawani ng gobyerno, guests, friends, at mga pasyente ng Quezon Medical Center, magandang umaga po sa inyong lahat. Again, I am Dr. Juan Eugenio Fidel B. Villanueva, the Chief of Hospital of Quezon Medical Center, and it is indeed my privilege and honor to be given the opportunity to welcome all of you here in Quezon Medical Center in connection to the turnover and blessing of the 128 CT scan of Quezon Medical Center. Today's activity is one of many activities initiated by our visionary Governor, Dr. Helen Tan, towards the achievement ng isang malusog na Quezon. Our good Governor has the vision to uplift, upgrade the quality of healthcare delivery here, not only in Quezon Medical Center, but in the whole province of Quezon. Thank you, Governor Dr. Helen Tan, for making health as one of your priority in your healing agenda. Maraming salamat din in behalf of the men and women of Quezon Medical Center and all our patients to Mr. Ramon S. Ang, the President and CEO of San Miguel Corporation, for your good heart, for your philanthropy, and being an enabler to the vision of our good Governor, Dr. Helen Tan. Marami pong salamat. Muli, welcome to Quezon Medical Center. Welcome to Quezon Province. Magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you to the Chief of Hospital and QPHN QMC, Dr. Jeff Villanueva. Pinaiksi ko na lang po, Doc Jeff. Now, atin din hong papakinggan, mensaheng magbumula sa atin pong Vice Gobernador. Palakpakan po natin, Vice Governor 3rd Alcala. Magandang umaga ho sa ating lahat. Sa ating pong minamahal na Governor Dr. Helen Tan, palakpakan po natin si Ma'am. Sa ating pong panauhin, our donor, President and CEO, San Miguel Foundation, Mr. Ramon S. Ang, sir. Good morning. Sa ating pong hospital administrator, Doc Jeff Villanueva, sir. Sa ating po lahat na nandito ngayon, umagang ito, magandang umaga ho sa ating lahat. Paumanin po, nahuli ng kaunti, nagme-memorya po ako nung vision. Sir Ramon, alam niyo po kasi yung aming pong gobernador, yan po yung teacher din ho eh. Kada Lunes po, pinare-recite po kami ng aming mission, vision.
Di kanina po habang ako'y nagbiyabiyahe vision at habang ako'y nagme-memorya, ang kaunahan ay a healthy and progressive Quezon Province. Ma'am, I'm doing my assignment. Napagtanto ko, paano ba namin marireach yung aming vision to be a prime agritourism destination in the region by 2030 kung wala ho kaming malusog na mamamayan. At connecting the points, isang napakalaking bagay ho ng okasyon ngayon ay tatanggapin po namin ang inyong pong donasyon na CT scan at aking ginugugel. Ano ba ang ginagawa ng CT scan? Ito ay isang napakalaking bagay na kung saan ay makakatulong sa ating mga doktor sa pag-diagnose. Tama si Google. Ano po? And towards that, yung pong ating goal ng maging pinakamagandang agritourism by 2030 na destinasyon ng ating lalawigan ay mas madaling maisakatuparan kung ang mamamayan ay malusog. Kaya maraming salamat po, sir. At kahapon para just to give you an information how we came about with this, nagkaroon po kami ng urgent na legislative measure na kung saan po ay sa sulat po ng ating gobernador ay malagdaan agad ang deed of donation giving authority to our governor to accept and to enter into MOA para na nga po ito sa ating CT scan. At ang ating pong sanggunian, sa ngalan ng ating sanggunian Panglalawigan is very proactive, lalo tigit pagho sa mga prioridad ng ating gobernador. Isa na nga po itong ating okasyon ngayon. So muli, hindi na ako papakahaba. Ang aming pong taus-pusong pasasalamat. Sir Ramon, wag po kayong magsasawang magbigay sa amin at kami po hindi magsasawang manghihingi sa inyo. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang lalawigan ng Quezon. Magandang umaga sa ating lahat. Thank you to our Vice Governor 3rd Alcala. Sa pagpapatuloy po ng ating program, ang lahat po ng ating pong panauhin, Mr. Ramon S. Ang, Governor Dr. Helen Tan, inibitahan po natin dito po sa ating pong mesa sa harapan para po sa Deed of Donation signing. Kasama rin po nating iniimbitahan si Attorney Cynthia De Castro, Doc Jeff Villanueva para ho sa pagpirma. And of course, iniimbitahan din po natin mula sa Provincial Health Office, Doc Lorelai Salonga, para humag-witness. Ganun din po, the SVP and Corporate Affairs Head for San Miguel Foods and Corporate Sustainability Advisor for San Miguel Corporation, Sir Tatish Palabyab. Inimbitahan din po namin kayo para mag-witness. Miss Tatish Palabyab. Kasalukuyan po natin sinasagawa ang paglagda sa ating pong Deed of Donation. Katunayan na ang ating pong CT scan ay pinagkakaloob mula po sa San Miguel Corporation and Mr. Ramon S. Ang ay nasa Quezon Medical Center na po ang pamamahala nito. Bagong kagamitan para ho sa ating ospital, para ho dagdag mas mabilis na kalidad na serbisyong pangkalusugan para ho sa bawat pamilyang Quezonian. Palakpakan naman po tayo. Yan. Once again, formal na pong napirmahan ang ating pong Deed of Donation. Isa po pong malakas na palakpakan. Once again, maraming salamat po, Mr. Ramon S. Ang, sa inyo pong ipinagkaloob na CT scan machine para po sa lalawigan ng Quezon. Masaya po ang amin hong mga kalalawigan. Sa pagpapatuloy po ng ating programa, atin hong pakinggan ang mensahe at upang ipakilala rin po ang atin hong napakahalagang bisita sa umagang ito, palakpakan po natin ang atin pong minamahal na ina ng lalawigan ng Quezon, Governor Dr. Helen Tan. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hayaan niyo po akong mabilis na bumati, syempre, sa mga katuwang natin sa paglilingkod. And later on, akin po ipapakilala ang ating panauhing pandangal. Of course, sa atin pong
Medical Center Chief, Dr. Jeff Villanueva. Palakpakan naman po natin. Sa mga kasama po niya mga doktor dito, hindi ko na kayo isa-isahin. Ang atin pong katuwang sa Sangguniang Panlalawigan, palakpakan po natin Vice Governor 3rd Alcala. Ang lahat po ng ating mga manggagawa dito, kasama po natin ang lahat ng department heads galing po sa Capitol, nandito po sila. Mga bisita po mula sa San Miguel Corporation, San Miguel Foundation, at lahat po ng partners natin, of course, special mention kay Attorney Jing and Ma'am Pam, siya nakasama ng ating panauhing pandangal. Mamaya ko po babatiin ng ating panauhing pandangal. Gusto ko lang bigyan po ng maigsing briefer si Boss dito po sa Quezon Medical Center. On August 1, 100 years na po ang Provincial Hospital. This year, okay? But ito pong gusaling ito was built during the time of former Governor Wilfrido Inverga. Okay? So nung dumating po kami dito ni Vice Gov at mga kasama natin, nakita natin ang laki ng problema. So mga sirang kagamitan, kakulangan po ng kagamitan, dilapidated na mga lugar, infrastructures, as simple as kuryente na malapit na magkasunog, tubig na malaking problema, waste disposal na napakalaking problema, no? At lahat po ng kayang gawin na mabilisan, ginawa po namin. Pero may mga bagay na kahit na i-stretch namin ang resources, talagang mahihirapan po kami. It will take time for us to buy such equipments na katulad ng sinasabi. In fact, marami na po kaming mga equipments na na-infuse, nabili sa pag-upo po namin. No? I think we've infused more than 100 million pesos. Pero ito po yung maliliit na mga equipment na pag sinama mo, nagkahalaga ng gano'n, na immediately, kailangan po sa operating room, kailangan po for kanina, our guest was asking, do you need ultrasound? Marami pong kailangan. But this donation, I'll focus na lang po dito sa donation na to. Ito po ang kauna-unahan sa aming probinsya. Ang private hospitals also, wala pa pong ganito nakaganda at kataas o nakalidad no, ng CT scan sa aming lalawigan. And yesterday, I texted the Medical Director ng Batangas Medical Center, which is a regional hospital under the supervision of the Department of Health. No? So, ito po ang kinikater nito ay Region 4A and an extension of Region 4B. Okay? At tinanong ko, sabi ko, Director, how many slices ang CT scan ninyo? At ang sinagot niya sa akin ay nakakalungkot sapagkat 16 slices lang po ang kanilang CT scan. Para lang po itong level 2 hospital na maliit na. And nagtaka ako because you know naman that the government, mas maraming pondo yan. Iyayabang ko lang po sana sa kanya pero ayaw kong i-preempt. Gusto kong mabalitaan niya ngayong araw dahil naka-live yata tayo na mapalad tayo dahil ang ibinigay sa atin ng ating donor ay 128 slices CT scan. Ano po bang advantage nun? Nandyan po si Dr. Fausto, no? Alam natin, ang capacity lang po ng CT scan natin, mga maximum of 20 patients a day. Tama ba ako, Dr. Fausto? But Quezon Medical Center is the only referral public hospital in Quezon Province, and we also cater Marinduque and part of Bicol and Laguna. Dito po sila bumababa. And part of Batangas. So dito po sila bumababa. So ang haba po ng pila sa amin. Nakakalungkot po, minsan po pagka-outpatients, umaabot ng buwan for them to take. Kung cancer po yan, malamang po kumalat na, lumalanan, no? And dahil nga po pangunahin yung kalusugan na sana maibibigay natin, and very important ito na diagnostic exam para sa tulungan ng ating mga doctors,
nung lumapit po ako sa ating donor at nag-usap po kami ni Doc Jeff, ano ba talaga ang kailangan natin? And we dreamed of na mailagay po dito. And sinabi niya, baka po pwede sana na yung mas mataas na CT scan kung kakayanin. Alam niyo po, may una po akong sangay ng gobyerno na hiningan nito na sana makatulong. And he said yes, but medyo natatagalan ako. So, kinapalan ko po yung mukha ko, kaya po sinabi ko po sa kanila, boss, na alam niyo po, Solicitor General na po ako ngayon. May bago po akong posisyon. Hiyang-hiya po ako manghingi, but para sa ating mga kalalawigan at alam ko ang puso ng ating donor ay malapit para sa mga taong nangangailangan, no? So para po sa lahat po ng mga nahihirapan, walang kakayanang magbayad, na Quezonian, mga kalapit na lalawigan na nangangailangan, ito pong CT scan na to ay para po sa inyong lahat. Okay? Palakpakan naman po natin. To formally introduce our guest speaker today, alam niyo po, overwhelming ang credentials, no, ng ating guest speaker. But para po doon sa hindi masyadong nakakakilala, gusto ko pong ipakilala that our guest speaker is the President and Chief Executive Officer of San Miguel Corporation, one of the largest and most diversified conglomerates in the Philippines. Ang SMC was founded in 1890 as the Southeast Asia's first brewer and grew up to become one of the region's largest beer. Maraming beer drinker dito po. Of course, kami po ay lover ng pagkain ninyo. Favorite hot dogs, chicken nuggets, lahat-lahat na po yan. And packaging companies. Under his leadership, SMC expanded into industries crucial to Philippine economic development, including, of course, we patronize Petron, including oil refining, power generation, and infrastructures. Pinakikinabangan nating lahat yan, among others. He is also known philanthropist. Matulungin po talaga. In 2023, he was named as one of the Forbes Heroes of Philanthropy following his many efforts to help the underprivileged Filipinos. Among SMC's program under his leadership, the Better World Community Centers Initiative, which aims to address critical issues faced by many Filipinos such as hunger, inequality, lack of opportunity and access to education support, building homes in various parts of the country for those affected by typhoons and other calamities, providing scholarships and educational assistance to impoverished youth, training and livelihood assistance for disadvantaged families, and providing free health services and facilities in various communities. Under him, SMC emerged one of the country's leading private sector partners during the COVID-19 pandemic. Through its pandemic response package, estimated at over 14 billion pesos. SMC, palakpakan naman po natin. SMC donated food, disinfectant, beneficiary po ang ating lalawigan nito. RT-PCR testing equipment and test kits, other medical supplies, and quarantine facilities nationwide. SMC also provided invaluable support for medical frontliners in the form of waived toll fees at all its expressways, free fuel for their transportation, and many others. He also leads SMC's massive river rehabilitation and flood mitigation advocacy, which involves the cleanup of major river systems in and near Metro Manila, as well as surrounding provinces. Over the years, he has received numerous accolades in Philippines and abroad. Among them, he was the first
Filipino included in the Bloomberg 50. Nawala po yung aking introduction. An elite list of top global innovators, entrepreneurs, and leaders who have significantly shaped the global business landscape. He also received the Lifetime Contributor Award for the private sector at the 2020 Asia CEO Awards for his leadership and contributions to the betterment of the country, including significant aid to Filipinos during the pandemic. France also bestowed him its highest recognition, the Legion of Honor, with the rank of officer. This was given to him for his collaboration with the French in aiding Filipinos affected by Typhoon Yolanda in 2013 and other initiatives to strengthen the relationship between Philippines and France. He also completed a degree in mechanical engineering from Far Eastern University. Mga kalalawigan, ang atin pong panauhing pandangal ngayong umaga, napakalaki ng puso. Alam niyo po, nakikita niyo po yan sa television. And I'm sure lahat kayo nanood ng trending interviews sa kanya, especially ni Katunying Antonita Berna. Ako mismo po, although alam ko na ganito ang kanyang pagkatao, but maraming tao ang na-inspire sa inyo, boss, sa interview na yon. I think deserve niya na tumayo tayo at palakpakan natin siya ng malakas na malakas. Boss, maraming salamat po sa inyo pong pinagkaloob at alam ko, patuloy po kayong magiging blessing sa aming lalawigan at sa buong bansa. Ang atin po panauhing pandangal, the President himself, Mr. Ramon Ang. Palakpakan po natin. Magandang umaga sa inyo lahat. Sa dami ng sinabi ni Governor Helen Tan, wala na akong kailangang ikwento sa inyo. Alam niyo na lahat ng project na ginagawa ng San Miguel. Magandang umaga, Gov. And Vice Governor Alcala, Dr. Villanueva. Alam niyo, hindi ako nagtataka sa ginagawa ni Governor Helen Tan. Si Helen Tan po ay parang kong kapatid. Kasama ko sa partido at alam niyo, yung kanyang hangarin na mapabuti ang mga kababayan natin ay walang katulad. Kaya nung sinabi niyang tumulong po ako, sinabi ko immediately, lahat ng pwede kong gawin ay gagawin ko. Alam niyo mga kababayan, ang pinaka-importanting contribution ng San Miguel sa province of Quezon, very soon, mafe-feel nyo pag nayari po yung expansion ng South Luzon Expressway coming here. Ngayon po, dati po yan, 6-lane, 3x3. Grabe ang traffic niyan araw-araw coming to Quezon. Matatapos po yung 12-lane expansion. From 6-lane, magiging 12-lane yan, coming to Santo Tomas, Batangas. And then from Santo Tomas, Batangas, TR4 coming to Pagbilao or Lucena. Nako, 60 kilometers lang po yan. Yun less than 30 minutes. Lalo ng mga kababayan natin Pilipino, mabilis sila magpatakbo. Pero, pagka naduktong na po yung TR4 coming here, maniwala po kayo, gaganda ang buhay ng mga kababayan natin. Alam niyo, bigyan ko kayo ng example. Nung araw po, yung Tarlac province, Tarlac, Pangasinan, La Union, wala po yun. Every time pumupunta ako ng Tarlac, kasama ko si Danding Gawang ko noon, tika paniki siya Nalulungkot daw siya na wala daw mangyari sa development ng Tarlac. Sabi niya, Ramon, ano kaya magawa natin sa Tarlac at matulungan natin tong Central Luzon?
lahat na ng resources ng gobyerno, taon-taon binubuhos dito sa Central Luzon, wala naman nangyayari. Sabi ko sa kanya, isa lang po ang kailangan dito sa Central Luzon, infrastructure. Kailangan lang po magkaroon ng tollway na makaabot sa Tarlac, Pangasinan, La Union, at kung po pwede sana hanggang Ilocos. Going south naman, kung pwede, from Manila all the way to Matnok, Sorsogon. From Santo Tomas, Batangas to Quezon is 60 kilometers. From Quezon to Matnok is 420 kilometers. Ito pong TR4, dahil kay Governor Helen Tan, confident po ako na matatapos po natin to. Pag natapos po natin to ng mga let's say 2026, nako, parang na Metro Manila ang Lucena. Gaganda na ho ang buhay ng mga tao dito. Lahat kayo, parang kayo Metro Manila na. Hindi, in fact, from Quezon City to Makati, ang biyahe po, 2 oras eh. O dito na sila pumunta sa Lucena, 1.5 hours. Kaya lalong gaganda ang buhay ng Quezon. Alam niyo ba kung bakit naman magagawa to? Dahil din kay Governor Helen Tan. Siya po ang mismo nakikiusap sa mga mayors ng Quezon para tumulong bilhin yung mga right of way. Kaya pag nabili ho itong mga right of way, matatayo na ho natin kagad itong karsada. Next to this, ang kailangan natin dito sa Quezon, sa susunod, pag na-identify nyo, tutulungan ko kayo idretso mga ilog dito para mabawasan ang baha. Next pa ho nito, i-recommend ko kay Governor Helen Tan is, Ma'am, magtayo po tayo ng joint venture ng waste to energy. Can you imagine? Saan dadalhin yung mga basura dito? Pag kumain yung mga kababayan natin sa Jollibee, McDo, or Burger King o whatever, ano hong inuuwi nila? Di ba? Mga styrofoam, plastic, kung ano-ano. Nako, saan ho tinatapon yon? Kung saan-saan lang, tapos gagawa ho ng landfill. Yun naman ho landfill, mamaya, dadapuin ho yan ng mga ibon. Kukunin ng ibon yung mga virus at mga kung ano-anong dumi. Ikakalat po yan everywhere at nagkakasakit ho yung mga kababayan natin. Pero kung yan may waste to energy, susunugin na kagad yan. Pero nagtataka ho kayo, sabihin nyo, baka masama yung sinusunog ng basura, no? Masama ho sinusunog ng basura kung mababang temperature. Yung bagong waste to energy na bagong planta, WTE, na ginagamit sa Japan at Korea, high temperature na po to, 900 degrees centigrade. Kaya wala ho kayo maaamoy, wala ho kayo makikitang usok. Yan ang nirekomenda ko kay Governor na kailangan may tayo. Makahanap ho kayo ng ka-joint venture para sa ganon, yung Quezon, libre tayo sa sakit. Pero bago ho tayo makalimot, nandito tayo sa ospital no? Sabi ni Governor Helen Tan, kung ano pang pwede kong gawin ditong tulong, kung ano pang equipment kailangan nyo, kung ano pa man suporta kailangan nyo, you can count on us. Tutulong pa ho ako. Governor, ano ho bang gusto niyong itulong ko pa? Opo. Kung ano... Ano yun, Doc? Ano yung gusto mo? Tutulong po ako kahit ano ho. Basta, alam nyo, masarap pong tumulong kung alam nyo na yung itinutulong nyo, makakarating talaga sa tinutulungan nyo. At matino yung government official na mag-i-implement o tatanggap ng tulong. Hindi ba mahirap naman tumulong pagka abot mo ng tulong nawala hindi ba? Patay. Pero kung matinong tao, kamukha ni Gop, ay
wala na ako kayo makikitang opisyal na kamukha ng pagkatao ni Governor Helen Tan. At sa tingin ko ha, napakaswerte niyo rito mga tiga Quezon. At ngayon lang kayo nakakita ng ganitong klaseng tao. Kung ano pa ang pwede kong itulong para makagaang sa buhay ng mga kababayan natin dito, you can count on me. Salamat po. Go. Thank you po. Maraming salamat po to the President and Chief Executive Officer of San Miguel Corporation. Palakpakan po muli natin bilang pasasalamat Mr. Ramon S. Ang. Nakakakilabot po ang inyong mga future plans at tulong na ihahatid sa lalawigan ng Quezon. Maraming salamat po. At bilang pasasalamat, inimbitahan po natin sa unahan, ma'am. And of course, Mr. Ramon Ang, Governor Dr. Helen Tan. Republic of the Philippines, Province of Quezon, this flag of appreciation is given to Mr. Ramon S. Ang, President and Chief Executive Officer of San Miguel Corporation, in sincere appreciation for his generous donation of a Fujifilm Sopria 128-slice computerized tomography scanner or CT scan to the Quezon Provincial Hospital Network, Quezon Medical Center of the Province of Quezon. His commitment to the empowering the healthcare system and uplifting the life of the people serve as an inspiration to the provincial government of Quezon to further strengthen our healing, health, education, agriculture, livelihood, infrastructure, nature, environmental tourism, good governance agenda. Given this 23rd day of January 2024 at the Quezon Provincial Hospital Network, Quezon Medical Center, Lucena City, Philippines. Signed by the Chief of Hospital, QPHN, Quezon Medical Center, Dr. Juan Eugenio Fidel Villanueva. Also signed by the Provincial Health Officer 2, Dr. Christine May Jean Villaseñor, and the Provincial Governor, Angelina, Governor Dr. Helen Tan. Palakpakan naman po natin ang atin hong donor at ang atin hong bisita sa umaga pong ito. Once again, Mr. Ramon S. Ang. Alright, maraming salamat po at tayo po yung naka-live pa rin yata. Magandang umaga sa ating mga kalalawigan. Magandang balita ho. Meron na ho tayong bagong CT scan machine dito po sa ating Quezon Medical Center. At ang lahat po yung ating inaaniyahan muna hong... Okay po. Tumayo. Unahin po muna natin yung ating mga doctors. Dito po sa QPHN, QMC. Susunod po ay magkakaroon din po tayo ng photo op. Kung pwede po sana ang atin hong mga kasamahan po, mga bisita po natin sa San Miguel Corporation together with Governor and Mr. Ramon Ang. Sapagkat ito hong ganitong pagkakataon ay bibihira at pambihira ho. Kaya naman maraming salamat po sa nakakapanindig balahibo ho ninyong mensahe kanina at sa mga future plans po muli para ho sa lalawigan ng Quezon. Maraming salamat po sa mga tulong na inyo hong ibinahagi at sa inyo pong ibabahagi pa sa amin hong minamahal na lalawigan. Inibitahan ho natin ang mga nurses ng Quezon Medical Center para ho sa photo op, kasama po si Governor Dr. Helen Tan and Mr. Ramon Ang. And ang atin pong kasunod, yun pong atin pong mga bisita mula po sa San Miguel Corporation. Yan. Bukod doon sa binalita ni Governor Dr. Helen Tan na ito na ho ang pinaka-advanced, pinaka-dekalidad na machine ng CT scan sa buong lalawigan at maging sa buong Region 4 Calabarzon. Magandang balita mga kalalawigan sapagkat mas mapapabilis na ho ang atin hong pagpuproseso, paghahatid ng serbisyong pangkalusugan, mas marami na ho tayong masiserbisyuhan at kung dati ang atin hong CT scan section, lalabas pa ho ang mga pasyente. Ngayon, ang CT scan section ho, nandito na mismo sa loob ng Quezon Medical Center.
Thumbs up po tayo, everybody. 1, 2, 3. Ayan po. Ngayon naman po ay ang atin pong mga bisita mula po sa San Miguel Corporation. Kasama po si Governor Dr. Helen Tan and of course the CEO and President of San Miguel Corporation, Mr. Ramon Ang. Maraming salamat po muli to the President and CEO of San Miguel Corporation, Mr. Ramon S. Ang. Ganun din po sa atin hong mga bisita mula po sa San Miguel Corporation. Welcome po sa lalawigan ng Quezon. Magandang umaga po sa inyong lahat. And of course, maraming salamat po to Atty. Cynthia De Castro and Ma'am Pam De La Cruz sa atin hong mga naging katuwang sa pag-organize ng atin hong turnover and blessing ng atin pong CT scan machine sa umaga pong ito. Kasabay rin ho pala ngayong umaga ay turnover at bless na rin po yung atin hong mammogram machine. Gaano po kahalaga yung ganitong programa na nagdo-donate kayo para sa ospital? Ang pinaka-importanting ginagawa ng San Miguel is to help build infrastructure. Other than helping build infrastructure, pagka meron tayo nakakaharap na magaling na governor na kamukha ni Helen Tan, na nagsabing kung ano man ang pwede pa namin itulong o suporta, handa po tayong tumulong. At hindi lang ho ito, kung ano pa man ang kailangan, tutulong pa ho tayo. Ma'am, Governor, paano po ito tinanggap ng mga kalalawigan natin dito sa Quezon? Yung ganitong donation po na talagang state of the art. Actually, first time siya na merong nag-donate sa atin ng ganito na equipment na napakahalaga. Kaya masaya dahil hindi lang naman taga Quezon. Plus, alam naman natin, hindi kaya ng mga mahihirap magpa-CT scan. They're getting it free para sa mahihirap, para sa mga able to pay naman na gusto naman nila na etong machine na to ang gagamitin, accessible naman sa kanila. So, of course, masayang-masaya lahat ng mga kalalawigan natin para po dito sa project na to. Tapos nabanggit nyo rin yung tuloy-tuloy na pagsuporta, especially yung mga infrastructure. So, ano po yung aasahan pa ng mga taga-South sa San Miguel Corporation po? Ito pong ginagawa nating karsada, sabi ko nga, yung South Luzon Expressway from 6 lane gagawin 12 lane. Halos wala ng traffic. But coming to Quezon, yung TR4 from Santo Tomas, Batangas to Quezon, Lucena, Pagbilao, matatapos po yan by 2026 dahil sa tulong ni Governor Helen Tan. Hirap na hirap kami bumili ng right of way before. Pero magmula nung tumulong si Governor Helen Tan, nako, parang magic. Ang bilis po, ang galing niya makiusap sa mga may-ari ng lupa at napakiusapan niya rin yung mga mayors na tumulong. Kanya, giginhawa po ang mga kababayan natin sa Quezon. Ngayon po, pag pupunta ka rito sa Lucena, siguro 5 oras, 6 na oras. Pag natapos po itong karsadang to, 1.5 hours from Manila, you'll be here. Kaya, grabe ang galing ni Gov. Ma'am, makakatulong to sa pag-unlad ng lalawigan? Of course, no? Yung mga tao ayaw pumunta ng Quezon because of the traffic, no? So, eto, pag talagang hinihintay natin, actually, di lang naman mga taga Quezon, even yung mga taga Bicol, Visayas, passing through dito sa Quezon, talagang ito'y hinihintay. Of course, yung karugtong pa nitong TR4 na inaasahan natin in the coming years to come. Ma'am, nanonood yung mga kababayan natin, may mensahe po kayo sa kanila. Sir, nanonood po. Yes po, papasalamat po tayo kay Sir Mr. Ramon Ang ng San Miguel Foundation and Corporation para po dito sa napaka-importanting donation na to. Sa ating po mga kalalawigan, panalangin natin si Boss Good Health kasi alam ko marami pa siyang matutulungan. And again, ito handog nila para po sa inyo. So maraming salamat po sa inyong lahat. Po, salamat po. Kung ano pa pwede ko i-donate, para makatulong sa mga kababayan natin dito. Basta sinabi ni Governor Helen Tan, you can count on it. Kung ano man ang kailangan, ultrasound, kahit anong kailangan. Nanonood po yung mga tutulong kababayan po ako natin. para Sa mga taga-Quezon. makatulong tayo sa mga nangangailangan. Salamat po. Maraming salamat. Thank you po. Thank you, boss. Thank you.
Maraming salamat po. Take ko lang na po para po sa mga bisita po natin sa San Miguel Corporation. Kasama po si Governor Kapalaganatan, Mr. Ramanaan. Take ko po ng ating mga bisita. Wala po sa San Miguel Corporation. Pinaghahanda po ang lahat po ng ating mga department heads ng provincial government. Samantala hindi po natin ang opportunity na magkaroon ho ng photo ops. Kasama po ang ating CEO and President San Miguel Corporation. And of course, our dear Governor. Yan po. Ingay naman po ang lahat po ng department heads ng provincial government na kapiling po natin. And susunod po nito ang section na mag-handle po ng ating CT scan. CT scanner ang radiology section ng Quezon Medical Center. Tinatawagan na po natin ang mga kasamahan po natin sa radiology section. Yan po. Ngayon po muna ay ang mga department heads na kasama po natin. The department heads ng Provincial Government of Quezon. Siya mismo nagsulat. Thank you. Next po ay ang section na mag-handle ng ating pong CT scan, CT scanner. Ang radiology section, tinatawagan na po natin. Yan. Pasok na po ang radiology section. Thank you po. Ang siyang mamamahal at gagamit ng CT scanner po natin. Kasama na rin po yung mammogram mula po sa provincial government para ho sa early detection ng breast cancer. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa Quezon Provincial Information Office sa paghahatid ho ng informasyon para mapanood ng atin ho mga kalalawigan, ang atin ho mga kaganapan ngayon. Isang magandang biyaya mula ho sa atin hong CEO and President of San Miguel Corporation. Maraming salamat po muli, Mr. Ramon S. Ang.